para i-betray ang ating mga paniniwala sa kanya. Sa aking kaunting pag-obserba sa kanyang mga ginagawa, nakita ko kung paano siya maging stricto sa tuwid na daan. Nakita ko ang pangambang ibinigay, idinulot sa mga dating kurakot ng mga departamento at mga opisyal sa pamahalaan. Nakita ko ang epekto ng kanyang seryosong pagtanaw ng kanyang tungkulin at ang ibinigay na tiwala ng mamamayan sa kanya. Sa akin pong pananaw talagang malinaw na sa atin, malinaw na sa bawat isa sa atin ang kanya-kanyang posisyon sa tatlong impeachment complaint na ito. Kaya formal kong iminumungkahi tagapangulo nitong kapulungan ito na atin nang bigyan ng kawakasan itong ating diskusyon, konklusyon, at formal kong iminumungkahi na tayo ay magkaroon na ng botohan sa pangatlong impeachment complaint na ito. Seconded, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Okay, before that, Congresswoman De Jesus, please. Mr. Chair, kung prosesong pag-uusapan dito sa pagpapasa ng EDSA, noong po nagkaroon ng committee hearing, ang DILG, EDSA na rin. Noong po nagkaroon ng committee hearing ang DILG, at tinanong ko ang ating kalihim ng DILG kung nabasa na ba niya itong isang probisyon sa agreed location na mapapawalang bisa ang kapangyarihan at karapatan maging ng lokal na pamahalaan kapag ka idiniklara na ang sa pamamagitan ng EDCA na ang lupa o road ay pwedeng gamitin. Ang sagot sa akin ni Secretary Marrojas ay hindi ko alam na may contentious point pala ang EDCA. And in fact, pag-aaralan pa namin. Ang susunod na tanong ko, kayo po ba ay nakonsulta? Ang sagot niya ay hindi ko alam kung nakonsulta kami pero hindi malinaw sa akin ang nilalaman ng EDCA. Yan po ay isang patunay lamang. At kahit sa kapulungan ito, kung siguro sa 290 na congressmen at mayroon diyang 55 na kasapi ng Committee on Justice, gusto ko ngang malaman kung ilan dyan ang nakapagmuni-muni pagkatapos nilang basahin ang mga probisyon. Pangalawa, yung pong pagtalikod doon sa ating tungkulin na dahil maikli na lang ang termino ng Pangulo, palalampasin ba natin ang oportunidad o pagkakataon na sa minimum, mapag-usapan ito ng publiko ng taong bayan at malantad ano ang nilalaman ng isang kasunduan na hindi nga sell out. Ang tawag ko dyan, virtual giveaway. Halos ipinamimigay na. At sinasabi pa doon sa mga probisyon na mayroong kapakinabangan. At sabi kanina ng congressman, para sagutin din si Congressman Rodriguez, yung diwa ng pag-aalyansa, may diwa yan ng tulungan at ano yung pwedeng ibigay na pakinabang ng isa sa isa. Dito po sa EDCA, makikita nyo, dehadong-dehado talaga tayo sa kasunduang ito. Kaya, anuman ang mga legalidad, mga teknikalidad para po sa representasyong ito, ang mga complainants na matagal nang naroroon sa pakikibaka laban sa interbensyong militar, pangunahin na ng Estados Unidos. Kinikilala ko ang lohika at naninindigan ako na ka-impeach ang Pangulo dito sa pagpasok niya sa kasunduan sa EDCA. Okay, Maraming thank you. salamat po. I move for Mr. Chairman, I move for the Because I recognize Congressman Colmenares first. Thank you, Mr. Chair. Ito na nga ba ang problema ibang standard natin. Ombudsman Merceditas Gutierrez, nag-file nga siya sa Korte Suprema, may status quo ante-order pa, tinuloy natin. Is there a Supreme Court decision that says that ang flip-flopping in decisions is a violation of the Constitution? No. There is no such decision by the Court. Did the Supreme Court ever say na, yes, if you refuse to withhold your SALN, violation ng Constitution?
May ganun ba? Wala naman. Did this committee wait for a Supreme Court decision? Kung ganun ang ating argument paikot-ikot, this committee will have a problem with impeachment kasi hihintay ka palagi sa Korte Suprema. Secondly, Mr. Chair, at China binabanggit palagi, ang tayo na dapat natin dyan, tindigan natin ang teritoryo natin sa panghihimasok ng China. Hindi natin papayagan agawin ang teritoryo natin dyan. But the President, through EDCA, is trying to oust a bully in China to replace it with another bully in the US, ibenta niya pa ang bansa. Ang dahilan ng taong bayan bakit ayaw nila sa EDCA ngayon, pareho rin kung bakit pinatalsik ang base militar nung Clark at Subic pa. Una, pagbenta yan sa soberenya. How can you say you are sovereign? Thousands of foreign troops are roaming around your country na hindi mo alam nga kung ilan. Tanungin natin ang executive, hindi na nga alam kung ilan. Kasi ni visa, hindi required ang Amerikano na mag-apply ng visa dito. Anong klaseng kasunduan yan? Pangalawa, Mr. Chair, magnet ito ng attack sa lahat ng kalaban ng Amerika. At napakarami po ng kalaban ng Amerika sa buong mundo. Pag ginamit yung bases na yan to bomb Ukraine, to bomb Syria, hindi ba legitimate target na tayo ng attack ng maraming kalaban ng Amerika? Pinagbenta natin yan sa isang issue na sigurado itagaman sa bato, hindi gegerahin ng Estados Unidos ang China para lang sa atin. So Mr. Chair, dagdag pa dyan yung social ills na sinasabi, drugs, prostitution sa mga base militar. Mr. Chair, klaro ang impeachable offense dito. Ipinagkanulo ni President Aquino hindi lang ang soberenya ng bansa, kundi ang sambayan ng Pilipino. Kaya Mr. Chair, the recital of facts is very clear. Hindi issue dito, culpable ba yan o betrayal ba yan? Ang issue lang dito, meron bang ground na sinabi ang impeachment complaint? Meron. Betrayal and culpable, di ba? Pangalawa, meron ba siyang recital of facts to bolster its argument? Meron din. Ito lang ang decision ngayon. Hindi na tayo magpapalawig sa prematurity and other issues kasi yun lang ang decision. Hinihintay ng taong bayan ang second stage. Aprubahan natin ito para sumagot si President Aquino kung bakit niya ipinagkanulo ang sambayanang Pilipino para lang sa Mr. Amerika. Chairman, order. Yes, Deputy. Huwag pong BBTO, magpapatuloy pa rin ang mainit na balita sa pagbabalik ng Balitang Halik. Listen to the endorsers and listen to the other side kasi napakabilis po dito sa pangatlong complaint na parang minamadali ho talaga natin. Why don't we give the others a chance also to speak out, Mr. Ito, Chair? kanina pa ito kanina pa si Congressman Ominal of the Liberal Party. You're recognized. Kong Liachon. Kong Liachon of the Liberal Party. You're recognized, Congressman Liachon. Thank you, Mr. Chair. Mainit na ho lahat eh. Sabi ko nga, akala ko hindi na magsalita. But purposely for the event today, which is actually very peculiar, in fact, the threshold of significance is very important, considering that we're impeaching the highest official of the land, and considering so many people have been disturbed in today's proceedings, madami pang pagkain, probably, pwede siguro ako magsalita just a few comments on today's proceedings. Alam niyo po, ganito lang kasimple. No? We have been telling about so many things already. Sabi nga ako kanina ni Congresswoman De Jesus, dapat muni-muniin natin yung complaint. Kanina pa ho, 4 na oras nagbumuni-muni rito. At ang gusto ko lang sabihin, siguro for two comments lang. Number one, whether we like it or not, that the issue of prejudicial question is out of question. Very clear po, no? Sa mata po ng taong bayan, importante po itong proceeding na ito because sabi ko nga kanina, just to reiterate and for emphasis, we're dealing with the impeachment and possible removal of the highest official of the country at nanonood lahat ng taong bayan. Ang gusto lang natin sabihin dito, meron ba talagang kasalanan? At tayo nang gagalaite? May sasabihin nyo, siguro for the benefit of those who said yes, probably in your opinion it's yes. But since you said this proceeding is also political, probably I'm entitled also to my own opinion. Number one is yung prejudicial question. Ang sabi,
pending pa ngayon sa Korte Suprema. To attest the liability, kailangan may findings muna. Pangalawa, sasabihin ho natin, ang aking question ngayon sa inyong lahat na narito is a right of timing. Alam nyo ho, ito lang, konting retrospect lang po sa ating lahat. Tayo ho ay gigil na palsin ang ating Pangulong Pinoy Aquino. Pero years back, I was still very young then when 28 years ago, nagpalis tayo ng diktador ng Pilipinas. After 2 presidents, nag-impeach tayo ng pangalawang presidente. At pangatlong presidente, pinakulong pa, takakulong pa ngayon. I am just telling you, my dear friends and colleagues here in the House of Representatives, lalo na po sa inyong lahat, tayo po lahat ay Pilipino. Japan and Philippines both came from war in 1940, but where is Japan right now and where is the Philippines right now? Lahat ng sasakyan dito, Toyota, Mitsubishi, pero ang Pilipinas anong ginawa? Tapos yun ang pinag-aabalan natin, papatanggalan naman natin ang Pangulo. Ano, nasaan? The political maturity of this country has died down. And I don't know until when this country is headed for. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabihin nyo, probably out of argument. But the timeliness and the significance of this proceeding, tatanggalin nyo ang Pangulo, pasana naman ang Pilipinas ngayon, marami na nawawalan trabaho, probably, ano ba talagang motibo natin dito? Well, sa akin pong personal, I am part of the Liberal Party, probably, sasabihin ko, boboto ko ng yes, boboto ko no, but in my own opinion, sana po naman, yung Pilipino, yung puso ninyo, nakakatuwa sana that we're just watching Gilas na nakikipaglaban para sa Pilipino. Pero ito, gusto natin bumalik na naman kung saan ang Pilipinas. Pag tinanggal mo ang presidente, nasaan tayo? So Mr. Chair, I'm just here speaking for myself. I'm speaking directly from my heart. This is not the time to impeach the president, and for this purpose, Mr. Chair, as a member of this committee, I am agreeable to the termination of this proceeding, and I am voting to dismiss the impeachment complaint. Maraming salamat po. Mr. Chair. Okay, Congressman Nery Colmenares. Very short. Balikan ko naman. Double standard na talaga tayo dito at mahalata na yan ng taong bayan. Panahon ni Ombudsman Gutierrez, ang haba ng diskurso ng pro-impeachment doon. Talagang every endorser was allowed to speak. Ngayon, bakit naman puputulin? Napakahalaga po nito. Pinagkanulo ng presidente ang soberenya ng bansa. Mr. Chair, EDCA, ang dami niyang provisions na pwedeng i-question. Kanina nabanggit kong soberenya, kanina nabanggit ko yung magnet tayo for attacks. Pangatlo, nuclear weapons allowed under EDCA. Did EDCA say that nuclear weapons are not allowed? No. Mr. Chair, allowed mo ang nuclear weapons pag may gera ang Amerikano, una tayong target ng kalaban nila. Una tayong target ng Russia. Gusto ba natin yon just because of this idea na they will help us against China? Nakakahiya nga tayo eh. 6 na bansa ang kumukontest ng Spratlys at iba pang mga island sa China. Tayo lang ang lumuhod sa China. Yung Brunei nga eh. Ang Brunei nga hindi humihingi ng tulong ng Amerika, tayo, luhod kaagad tayo, Mr. Chair. Nuclear weapons, nabanggit ko kanina, isang aksidente lang dyan ng nuclear weapons. For example, Mr. Chair, may nuclear contamination na limbawa na mangyari sa mga base na yun. Are we even sufficiently armed to contend with it? Bagyo nga lang, hindi kaya ng gobyerno na salagin, Mr. Chair. This is a very important issue and we should not have double standards in the same manner that we allowed everybody to talk during the impeachment of Ombudsman Merceditas Gutierrez. We should also allow the endorsers to speak in defense of their endorsement, Mr. Chair. Mr. Chairman. Yes, before that, Congressman... I have a pending motion. Mr. Chair. Huwag pa rin po kayo magbibitiw. Magpapatuloy pa rin ang mainit na balita sa pagbabalik ng Balitang Halik.